natay mga books, natay mga readings ginabuhat, and ang uban, lo ko kabasa. We mentioned kaganina, if you were there, I'm sure you were there, no, sa to ang message about maturity. It's not what we know, it's how we think. And so, you have to start thinking and you have to understand that God loves you. Ignaman tapat sabi, God loves you. And wala na siya kinanglan angay buhaton pa. Igang no? Nausab ni. Naglabay-labay man guday mo. Abog na rin tatad. Wala na siya angay nga buhaton pa para ma-prove niya ang iyang love sa inyo. No? Kung makutanaw ni mo ang Ginoo, Lord, how much do you love me? Mingon siya, this much. Sa cross. Ingon ana, kaniya kahigugma, giduphan kaniya. That's why we always say sa Romans 6:23, ang bayad sa sala, kamatayon. So ang bayad, si Erica, padung ang sala, pero giduphan sa Ginoo. So never should we think na, ala di na kulab sa Ginoo, kay bad man ko. Dili, giduphan na gina niya. Giduphan niya. Because eventually, we'll start thinking, love ko sa Ginoo. Instead sa hunahuna ang ginahatag sa yawa sa tuwang kanang ay wala na kay ayo and all these lies. So with that, no, nata sa tuwang last nga topic, lesson before sa tuwang encounter with God. So excited sa encounter. That's next week. And it will have, there will be a battle, but Christ already won. You have to start thinking, no, whatever happens, gipakamatian ako sa Ginoo. Si bisag unsa pay mga buhaton sa yawa, keep on holding to the faith, mo appeal jud ko sa encounter. Okay, kay this is for you. Kumbaga sa traffic enforcer pa, no, kanang mga traffic enforcers wala na sila'y power to stop kanang gapadulong nga sakyanan. Wala sila'y power kay mo na sila hunong, mupito sila. Kung ligsan sila diretso, di man sila makapahunong, di man sila Superman, di man sila Spiderman, kusgan. Kaya wala sila'y power, pero naa sila'y authority. So pagpito, hunong, mutanaw ang drive, uy, pwede ko ning ligsan, pero nani authority, nga mudakop sumuhunong. On a different note, ang bato, dako nga bato, wala na authority nga mupahunong sa sakyanan. Pero kung ikaw ang driver, muhunong juga kay naanay power. Banggaan mo dako nga bato. Jesus said, in Luke 10:19, you have the power and authority. So mo na atong tanawon, unsa gyud ni nga klase nga power, unsa man ni nga secret weapon. If life is a battle, unsa man ako nga mudaog ko permanente. Unsa ako nga, because of course magsugod ta nga bata. The same is true physically, na bata mo kamang pa, no, mudulay pa. Tanaway mo tapad pahiris ang dulay bigna. Pahiris sa kay i-burp kinahanglan pa i-burp, di ba? Okay ra na kay bata pa man. Alang na magdako na kay ka. No nya, kinahanglan pa ka i-burp. Sa imong mama, ali diri day atong i-burp, dako na kay kang tugab na lagi mo diha oy. Di ba? Di naman mo i-burp. Physically. But spiritually, bata pa ta, di pa ta kabalo muhimo sa choices, so ipa-burp pa ta. Munang follow upon mo, uy, ni-burp na ka diha. Meaning, no, nag-devotional na ka. O, kumusta man? Anso hinahinay kag lakaw, madamag ka. Anso agakon ta. It's okay. It's normal. The most powerful thing is masabtan nimo that you can mature. And the power that we have is what Jesus did at the cross. Mo na siya nga tuang weapon. Okay? What Jesus did at the cross. Pinaka-powerful na. Nabi tayo kanang mga kanang sa mga ginagamit sa mga pulis. Right? Unsa may pinaka
weapon yun sa mga pulis, mga sniffing dogs. Gitawag na siya og K9. Pinaka-elite, pinaka-powerful na. Pero nga nung dili man nila palabuan, di na malabuan. Kay kung imo na imo kitten, hindi na pwede. Di ba? So, K9 na kitataman. Ha? Pinaka-powerful ng K9. Asuloy. Blood of Jesus, wala na'y makapildi ana. Mo na'y pinaka-ultimate, pinaka-powerful na. Okay? And here are some verses nga makaingon ta nga, powerful kayo. It's not there sa to mga slides, but the point is, I'm gonna relate this and you will hear more about this encounter. Kanang ginabuhat na to sa mag-communion ta. Ingon si Jesus sa writings ni Apostle Paul, 1 Corinthians 15, 3-4, I passed on to you what was most important. Ingon siya sa mga tao, mo ni ako ipasa sa mo ni pinaka-importante sa tanan. Unsa man dili ang pag-ampo, yes, powerful weapon ang pag-ampo. Pero siguro na mga K8. Powerful kayo ang fasting and all, devotion, powerful na tanan. Pero siya nga akong ipasa sa inyo what was most important. Moupod na siya, and what had also been passed on to me. Unsa man na siya, Christ died for our sins. Sama sa gingon sa scripture. As the scripture said, He was buried, He was raised from the dead on the third day, just as the scripture. Mao ni pinaka-importante sa mao ni atong powerful weapon. Colossians 2, 14-15. Unsa maingon ni Apostle Paul, again, from the Holy Spirit, ingon diha, He canceled ang kamatayon ni Jesus. He canceled the record of the charges against us. He took it away by nailing it on the cross. In this way, He disarmed. Tanan nga nagtion sa imo nga mga pusil, mga arguments, gibaklas sa Ginoo. Walay bisa. Matay attorney, tanan nga mga kaso nga hatag para sa mo, saka na nga power attorney nga murag mapawalang bisa tanan. Null and void, with the prime evidence nga naay ni angkon sa sala. Si Jesus ang niangkon. Liman ka na. I don't know how that works in the court of law, sa physical, pero naay ni angkon sa imong sala. Kaya ang provision ra sa balaod, universal law, is ang bayad kinahanglan, ang bayad sa sala kamatayon. Okay? Tao man ang nagbuhat sa sala, dapat tao ang mamatay. Ikaw nagbuhat sa sala, ikaw ang mamatay. Pero si Jesus, iyahang gitubos. Hasta kagamhanan kayo. Munang siya may ni-cancel. No? He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Grabe, kadaghan kayo sa gahom sa Ginoo nga gihatag sa tuwa. Romans chapter 6 verse 5. No, nagsumpay-sumpay ni tanan. Ingon si Paul, since we have been united with Him in His death, kay ingon ban again a different verse in I have been crucified. 1 Corinthians 2:20. 1 Corinthians 2:20 sa una. 1 Corinthians 2:20 man siya, I think. I have been crucified with Christ. Galatians wrong number. Galatians 2:20. Gitest lang nako itong mga karaan dari kay ato ibalik sa my old self has been crucified with Christ. Gilansang ang old self gilansang. Dili na ako ang nabuhi kundi Christ lives in me. So gikan diha, so balik ta sa Romans 6:5. Yung siya, since we have been united kay gilansang na tauban ni Kristo, we will also be raised to life as He was. Grabe. So this is the challenge sa matag sa let's change the way we think. Life is a battle. Anya ba thinking, pildi man ko perminti, kay wa na to gigamit atong secret weapon. And last verse is ang Galatians chapter 3 verse 13. Nga giingon diha, Christ has rescued us from the curse pronounced by the law.
sa dihang nagbitay siya sa krus, iyahang giako, he took upon himself the curse for our wrongdoing. Mobitaw ng giingon, curse is everyone who is hung on a tree. Imbis kita ang magbitay pa dito, si Jesus ang nagbitay. Siya may nikuha sa atuang mga sala. Life is a battle, but it can be won. Pwede tang makadaog. And there are 5 areas, there are more, but there are 5 areas nga pwede tang mahimong mudaog, o there are 5 areas nga gi-cancel sa cross. Okay? Unsa man ni siya nga mga gipangputol. Sa diyang niduol ka kan Jesus Christ, naputol ning 5 ka area sa imong kinabuhi, mo nang pwede ka mahimong victorious. Number 1, ang curse of compromise. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Compromise. Kabaw taon sa'yo maayo, pero mao gyapon atong ginabuhat. That can be canceled. Amen. Kisa excited, ana. So, have that expectation, mapil ka sa encounter, Lord, ang tanga, Ginoo, ang akong kinaiya nga, mao na. Upat ka magbarkada, yung pre, kuan bitaw, pre, kanang, dali, radyog kay ko, muna akong weakness ba, kanang, mangawat ko, mangawat, sumo ba, pre? Musultin lang po gusto kong weakness, pre, kanang usahay, kanang, kuan, pre, kanang, patay bitaw jud ko, pre. Mo ba? Yawa din. Kuya man dag mga ay katulo na convictar pag siya. Pre, sultin lang po ko sa kong sekreto, kung weakness ba kanang kuan jud ko kanang naakoy laing mga babae. Ang usa gahilom-hilom. Pre, gisulti na mo mong sekreto, pre, mong weakness ikaw. So pre, akong weakness kana yung di jud kalikay, pre, kanang makapanabi jud ko sa uban. Patay sila. Patay. Pagkapanabi. Naaman tayo mga weakness. Ha? Matanay mo tapos sa mga weakness mo. Ha? Why maing lucky? Why maing bahay? But compromise can be broken. Pwede na siyang maputol. The cross can cancel that. Amen? Kapagpaka ng Ginoo sa nabi, kimurag nindot kayo paminahon. Ikaduha, what the cross can cancel, kining word nga, recession. Recession, a period of temporary economic decline. Yes, nagpuyo ka sa gitawag og, there are 3 places nga pwedeng maana ata, but most likely nata sa ikaduha o una, a place of not enough. Now, unless you were born with a silver spoon in your mouth, parents, kurtahan kayo, so naboy kwarta, but kining recession is not only contained to finances. Pwede po kang naay recession in the area sa emotions. Muna daghang kay daghang kwarta, pero nga naman nga ingunana. Wala po ni siya sa looks lang. Kaya man, pwede mo tao, mga gwapa man, mga gwapo, pero insecure gihapon kayo. Because recession is that necessity to be accepted, that deprivation of worth, and all these things. Tunglo na siya. Nagibutang sa yawa sa kinabuhi. Manang maglibog ta nga, namang inunani nga, kung ako pala'y naiunana nga ilong. Ano bitaw ng mga tao? Ako pala'y naiunana nga, no? Abilidad. But dili ka makapanganti because we all are under a curse called compromise and recession. Nothing seems to be enough. That's the problem sa sala. Giprovide ko sa Ginoo ang tanan, all the trees in the Garden of Eden. Ayaw lang ni kauna ni, ingon ang Ginoo. Ayaw lang kauna kay mamatay jud ka. Sa tanan gibawal, mao may lang gikaon. Di ba? So, mo na ni resulta sa atua, kung unsay wala, mo'y atong pangitaon. Pagtanaw na to, sudan, humba. Uy, bulad ani, sige mo taga-humba. Ay, nana, di ba? Pagtanaw sa abri, bulad. Sige, bulad, uy, humba. Nga nang pangitaon mo, ginamong wala. Because, recession.
The moment maka-encounter ka kan Jesus sa cross, matangtang ang spirit of recession, mahimo kang contented sa gihatag sa Ginoo sa imuha. Mahimo kang grateful, mahimo kang makaing Lord, thank you nga makabuhat na ka sa insakto. Unya mahunong na ang kakatol sa imong kamot nga mangita paglain instead sa gihatag sa Ginoo. Another thing nga gi-cancel sa cross, di lang ang recession, apil ang oppression. Sa man ang oppression? It's similar to compromise, but oppression lingers more. Kanang compromise is makompromise nimo standards, pero ang kaning oppression lingers more on mental, being in under a mental pressure or mental distress. Kanang oppress na kay ka sa problema. Muna ang uban mulayat og building, muna ang uban maghamok, ang uban magwild. Nganuman oppressed kaayo. And we've seen in scriptures, daghan kay nga nana. Others, dili kayo violente, but they're hurting themselves. Others, laylahi sa level of oppression. You know, from total mental, psychological, turn around, pwede nga oppress kaayo ang mind. Shyness is kind of a mental oppression, pero light. Pero nagiuban nga mahadlok og hayag, tubig ug hangin. Rabis dito. Pero nalay mag-stop. Mr. Murag ako magigistoryahan na to. Ana na kay ka oppress imong mind. You know what? Mabugto na sa gahom sa Ginoo. Do you believe that? Amen. Because God wants to give you a spirit of, power, mind, sakto nga panghuna-huna. Not the spirit of timidity. Wow. Another thing, and this is very common, nga madunggan nato, nga gibuntog sa cross. Our secret weapon is ang cross because it cancels compromise, recession, oppression, sickness. Usapod ni sa gi-cancel sa cross. Gipakamatyan na sa Ginoo anang tanang klase nga sakit. Ug kung namagali sakit, mga symptoms, it's okay natin medicine gihatag ang Ginoo. It's okay mo inom tag medisina. Pero naay mga sakit, naman din mga sakit, ubo, sipon, hilanat, nanay tambal ana. But if you pray to the Lord, He could also provide healing. But that's why may nga dili taingon nga ay di ko mo inom og tambal kay mugsalig ra gyud ko sa gahom sa Ginoo. Okay po na mo po na yung pagtuo. Pero basit sa maparihas katong storya sa mga relief, mga operations kay nagbaha, tagatuhod na ang baha, na nilabay nga bangka, manang gawas na kay ang sulbaron ka namo kay dili sulbaron ko sa kong Ginoo. Pagsunod ang baha tagaliog na, manang alina kay malumos na ka kay dili kay nang naipadala ang Ginoo nga mo salbaron ko sa Ginoo. Hangtod na lapas na nasa atop na siya didto. Manang alina kay baha na kayo, dili save ko sa kong Ginoo. Patay. Pag-abot sa langit, sa Lord, nga naman ako mag-save. Yung hindi ko, gapadala kog bangka, katulo. Diyan ka nisakay sa bangka. Sometimes over-spiritual ba? Especially sa sickness. Nga, murag, kinang atog yung ignon nga. No, God gives science, God gives medicine, pero, na mga klase sa sakit. Kani may maayo sa Ginoo. Kanang gi-x-rayhan, walay ray. Kanang gi-ultrasound, walay sound. Pasiyaw ra bitaw na, pero it's true. Kanang sakit nga di masabtan. Kanang gabalik-balik, kanang bunga sa tunglo nga sakit. Kanang gitunglo mo nga kaliwat. Ngun ani ngun ana, these are curses. Sickness must be stopped. And there are generational curses. Medically speaking, gitawag na siya hereditary. Hypertension, diabetes, mga yun ana, no? Mga yun lang hereditary. Pero, ang Ginoo may ga-create sa atong DNA, pwede mo guna maputol. Amen? If you believe God. So, pwede nga sa next generation, kung ang before that, ang katong imo makaliwat kaniya to mga pamilyas, mga sipunon. Pero sa sunod nga generation, wanay sipon. No, example na pero dili na hubakon. Mito nga, naman lang gigapay. Ako anak, hubak man, but we declare. Kay nga naman, mo man ay kaliwat.
napasujubi, na yan, mga igsoon, hubakon. So, natural nga murag mudagan, no? But we keep declaring the blood of Jesus. Muna, sometimes na imutukar nga asthmatic symptoms. There was even a point, si JV, di siya may namag medicine. Ihapon itong pagtuo. Ako na lang magtanong siya, mag-listen siya, ginawag, JV, just take this. So, ipa-ventilator o guban pa. Until nagka-less ang symptoms. He kept declaring, I am healed. Amen. Tinuod na siya. Lastly, or second to the last, lastly, kadaghanaw crosses day. O sa cancel sa cross is shame. Shame. Daghan sa mga tao, you're so ashamed of your past. You know, but God can cure and bring healing. Mabitan ng pasiaw na to kanunay, na isa kadalaga, mingon sa nangalitaw sa dalaga, mingon ang babae nga, kanang, ngulitaw makanako nga namo ko'y kagahapon. Dungo-dungo ta ng bay. Ingon pa ng lalaki nga, okay raman day kay wa man po ko'y kaugmaon. Dili po ingon ana. No, you deserve. Ingon ana na lang ba na? Quits na lang mo ba na equation sa Ginoo? Muna grabe ang double standard sa kalibutan. O ingon nila nga kung ang gwapo, no, minyo or magkauyab og gwapa, gitawag na siya og destiny. Kung ang gwapo, unya ang iyahang mauyab, o ang gwapa ang bahay, unya mauyab niya, dili gwapo, mo itang maayong mo diskarte. Di ba? O pero kung ang babae batignaong, ibutang talang, unya ang lalaki gwapo, muna gitawag true love. Pero ang babae batignaong, unya lalaki batignaong, muna gitawag kapwa ko, mahal ko. Kapila naman ako gibalik-balik, pero the point is, you don't deserve what you think you deserve. So a lot of people, they think, ay, bati na kong kinabuhi, I deserve less. You deserve the best sa Ginoo. God will remove all the shame. Kasing-kasing. Amen? Let's bow our heads. I know, Lord, that you're speaking to us. God is secret weapon. I pray nga mag-mature me, masabtan na mo nga ang imong dugo sa Kalbaryo nag-cancel sa mga compromise, recession, oppression, sickness, and shame. Salamat Ginoo nga imong gahom ug ang imuhang provision sa cross among ma-internalize, among makinabuhi, among ma-experience. Bless this life class na mga students nga tuloy-tuloy taman sa encounter hangtod mo graduate sila until they become fully mature, able to disciple, mga anak na pud sila, maka-disciple sila sa uban. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless at tanan. Tagay sa high five imong kauban big na siya diha nga power of the cross.